So, what's up guys? My name is Emil at nandito tayo ngayon sa showroom na kung saan papakita later yung mga technologies na pwede natin ma-adapt sa Pilipinas. Tara, let's go! Yan. As you can see, tayo ay papunta sa pathway. Pero, actually, alam niyo ba kung paano ma-determine kung alin yung solar at alin yung tunay na semento lang? Well, to tell you the truth, ito ang solar. Ito ang semento. So makita nyo, kakaibang tunog niya pag solar. Pag ito naman, sementado naman. No? So, ang kagandahan nito, pwede nga siyang gawing pailaw tuwing gabi. Sayang hindi natin makikita yung ano nito, yung performance nito sa gabi. Itong part na to, itong building na to, ay actually made up of solar panels. So ito yung tinatawag natin na Building Integrated PV or BIPV for short. Ito yung mga solar panels na pwede mong gawing dingding or walls or bintana. Hindi siya kasing efficient na mga regular type na solar panels na usually nakikita natin sa bubong. Pero sa mga high-rise buildings, sa mga bagong bahay na gusto magkaroon ng solar pero in a more aesthetic fashion way, ay pwede yung ganito. Bukod sa simpleng glass lang or simpleng may panels lang, pwede mo pa siyang lagyan ng iba't ibang design, kagaya ng nakikita natin ngayon. So, pag may ganito ka, may solar ka na, ang ganda pa ng itsura ng building mo. Is ito naman yung mga pang walls. Itong mga pang walls na to, ay solar panels din ito. Kung tutusin, pwede nyo siyang gamitin sa wall and meron siyang mga sample. No? So, imagine yung mga walls ninyo ng inyong buildings, ng inyong bahay ay meron ng solar. Sa halip na magdagdag pa kayo ng solar panel sa rooftop, although mas efficient yun, pero may mga areas na hindi talaga pwedeng lagyan, basta lagyan ng solar, pwede yung ganitong setup. Medyo mahal, pero mas mataas ang kanilang, mas matagal ang kanilang lifespan, around 50 years or more. And I'm very excited na gusto ko sana magawa ito sa Philippines, sa atin. Ang ganda na ganitong concept. Pero of course, meron din tayong parang traditional na talaga kung gusto natin magmukhang solar, translucent, crystal clear models. Ito naman yung mga yun. So itong crystal clear na glass ay kaya mag-produce, I think, mga nasa around 18% na efficiency. No? So dito, meron din siyang built-in na MC4 cables. Maganda to sa mga high-rise buildings, sa BGC, sa Makati, sa Ortigas, na kung saan gusto maging zero carbon ang kanilang buildings and walang mapaglagay ng solar panels. I'm very excited kasi nga ang daming possibilities, ang daming potential for having your own solar. Hindi na basta-basta na regular solar panel roof. Wall! Pwede mo nalagyan. Ito pa, isa pa. Solar floor. Hindi pala. Wall tiles din to. Medyo kakaiba siya. Yan. Medyo kakaiba siya. Pero ang ganda niya ang ganda ng performance niya. Meron mga buildings na dito sa China na ganito na ginagamit. What if naman, if nasa condo kayo, gusto niyo naka-solar kayo, pero since nasa condo kayo, syempre, hindi naman kayo pwede maglagay ng panels, kasi wala kayo access sa rooftop, and yung space niyo is limited lang. Well, meron tayo niyan. Ito yon. Ito yung balcony solar. Meaning, isasabit mo lang siya sa balcony niyo, sa terrace, no? And ikakabit niyo lang sa outlet with its own microinverter. Dito makikita natin yung microinverter. Ayan. Yan. Microinverter yan. And makikita nyo, sasaksak na ito sa outlet. Pag nakasaksak na sa outlet, matik, boom! May solar ka na. Kahit nasa condo ka pa. Di ba ang astig nun? Lalo na kung yung condo mo, yung kwarto mo, is facing south. It's better than nothing. Ito yung solar panel na solar heater din. Pag sinabi natin solar heater, yung panels niya, yung panel, merong inlet and outlet ng tubig. Ang ginagawa dito ay mula
sa solar panel, syempre magja-generate siya ng kuryente. Pero since nakababad siya sa araw, di ba magja-generate ng heat din ang solar. Ang ginagawa nito ay yung tubig na papasok dito will act as a coolant na siya mag-absorb ng heat ng panel, making your panels work more efficiently under heat, no? And kahit ganito siya, pag lumabas yung tubig dito, considered as hot water na siya. So, solar water heater. Pero ito, isang haba ito. Isang haba na solar roof tiles. Makita nyo, hindi siya halatang solar panel. Pero pag nilapitan mo siya, solar roof tile siya. And, naka MC4 siya. So, pwede siya pang microinverters and pwede rin yung regular na inverters. So, ginamit nila dito is tubular, no? Tubular bracket, tubular frames. And, ito na yung pinakabubong mo. So, hindi halata sa malayuan kung naka-solar ka. Pero aesthetically pleasing siya na type ng solar panel. So, sa mga ganyang technology, ang gandang i-apply nito sa Pilipinas. Ayan. Nandito tayo ngayon sa ating Zero Carbon House. Kasama natin si Sir Oscar ng PAX para i-explain ko paano gumagana ito. Sir Oscar. Hello everyone. Ayan. Welcome po dito sa Zero Carbon House na gawa ng Yingli dito sa China. At sa likuran po natin ay makikita natin ang house na ito kung saan ito po ay ginawa ng ating mga kababayan dito sa China. At ito po ang mga walls na to ay gamit natin ang mga solar panels na siya ngayong nagbibigay ng electricity sa buong bahay na to. Nice. Wala nang na-create po itong bahay na to ay doble na. Doble na? Inaani. Yes, Doble na inaani. Doble na ang inaani. So ganun po ka-powerful ang zero carbon house na ito. At isipin niyo po kung magkano ang kanilang natipid at magkano rin ang kanilang natatanggap mula sa solar panels. Ganyan ka-powerful ang clean energy. Yun. Tsaka makikita dito na hindi halata yung solar sa design niya. No? Yes. Kung di mo lalapitan maigi, kagaya nito, ayan, di mo makita, may mga linya-linya pala siya na solar pala. The rest ay normal na bricks. Correct. Oh. Para naman to hold the house stronger din naman. But then, yun nga, may difference siya konti. If you noticed, ay napakakapal po ng wall nito. Napakakapal ng wall na yan. Itong na siya ding collector ng heat. At diyan nakapaloob ang mga wirings natin. So, ganun nila din-design ng house. At ang house na to, sa paggastos niya, sa nakolekta niyang kita mula sa bahay na to, ay mas malaki pa sa pagkakagawa niya ng bahay na to. Mas malaki pa yung na-earn niya dito. So, ganyan. Kung magkakaroon tayo ng bahay sa Pilipinas katulad nito, yung bahay natin bayad na. Bale, ito na yon. As you can see, mapapansin niyo, yung sa mga areas na madalas shaded, hindi siya nilalagyan ng solar panel para hindi sayang yung pagkakagawa nila. So, yung ganitong setup na to, design talaga na meron talagang design para aling side yung lalagyan ng solar at aling yung hindi. Kagaya nitong part na to. So, ito ay aluminum PVC cladding, kung tama pagkakaintindi ko. So, as you can see, hindi siya gaano naaarawan ng araw. Pero makapal yung kanyang wall.